Today is going to be an update day ng mga episodes ko this past few weeks, and to start, this is my legit Adarna na nakaka-amaze pa rin hanggang ngayon. Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. If you remember or watch my episode wherein I trimmed yung aking golden kayata magenta, and makikita nyo sobra niyang pangit at lungkot. Hindi siya kaaya-ayang tingnan dahil naglaps na yung flowers niya and puro dahon na lang na green, tapos wala na ding sign ng pagka-golden niya. So what I did is I trimmed yung lahat ng mga sanga niya, mapawala mang flowers, na paglipasan ng flowers and flowering pa pinutol ko na. Saka ko naman nilagyan ng fertilizer na rich in nitrogen content na Urea 46 para bumalik yung sigla at pagiging lush niya. At maglabas siya ng mga golden na dahon kasi nakakamiss na yung kulay dilaw na leaves niya kasabay ng mga pausbong na mga bracts at flowers niya. Then after 2 weeks, ito na siya ngayon. Tada! O diba, super effective ng combination ng trimming at paglalagay ng rich in nitrogen na fertilizer. Sobrang dami niyang mga bagong sanga na nagsilabasan at tama ako, naglabas na siya ng mga golden na dahon. At dahil na rin siguro, since bagong labas yung new growth mas babad na siya sa araw ngayon. At nakakatuwang pagmasdan kasi yung bawat new stem na nilalabas niya at ay may kasamang bulaklak, kaya for sure magiging maganda na naman ito sa mga susunod na araw. And this is the very reason why right after pamumulaklak niya, kailangan nating itrim ang mga bougainvillea at sabay lagyan ng fertilizer na rich in nitrogen content para mas maging lush ang mga ito at maglabas siya ng mas maraming mga bagong sanga. Guys, kailangan din nyong samantalahin ang summer or yung mainit na panahon dahil maglalabas pa sila ng flowers 2 weeks after trimming. And wag nyo nang antayin ng tag-ulan bago nyo itrim ang mga bougainvillea nyo. After flowering or after maglaps yung flower niya, itrim agad para masulit nyo yung tag-init. And that is the golden kayata magenta update, at pumunta naman tayo sa next na update natin, which is yung propagation natin ng bougainvillea gamit ang special ingredient. Napanood nyo na ba yung special ingredient na ginamit ko in one of my bougainvillea cuttings propagation na video? Pinakita ko doon na ang sibuyas or onion ay pwede gawing rooting stimulant dahil may rooting hormone component daw ito. And sa previous video ko, binahagi ko yung benefits na akin namang uulitin ngayon. And dahil based kay Google, onion extract can be used daw as a natural rooting hormone dahil ang onion extract is believed to contain growth regulators that mimic the effects of synthetic rooting hormones. And these regulators daw can stimulate cell elongation and root development. So yung cell elongation is the irreversible increase in cell size and length, which is driven by a combination of factors including cell wall loosening, water uptake, and the plant hormone auxin. And after more than 2 weeks, ito na sila ngayon. Nakikita nyo naman, wala ni isang cutting ang nabulok at namatay. Lahat sila ay may green pa sa loob. Tanda na buhay na ang mga cuttings. And mula sa labas naman, makikita nyo na may mga bagong usbong ng mga sanga, yung mga cuttings, at pansin nyo din yung moist sa loob, ang dami talaga. And this is a sign na may buhay na sa loob ng plastic. Isa yan sa palatandaan ko na buhay na nga yung mga cuttings after 2 weeks. And naman tayo if may mga ugat na ba yung mga cuttings, and tingnan natin if may mga ugat na nga. And ito na nga, so may mga ugat na nga yung mga cuttings. At hindi lang roots kung roots kasi sobrang dami.
And by the way, yung plastic cups ko pala dyan ay hindi ko na binutasan kasi para sa akin, parang mas maayos tingnan at mas effective ang walang butas. At hindi rin gagapang yung mga ugat kung saan-saan at hindi magda-dry out kung hindi ito nadiligan. Grabe, ang dami nilang roots at hindi nabulok. So ayan ha, if worried kayo na baka mabulok yung cuttings and roots nila dahil walang butas yung cups, chill lang guys, hindi yan mabubulok kasi maganda yung pagkagagawa natin ng potting mix natin. Hindi ganun kabasa at nasa tama lang. Kaya ayun, so successful naman yung ating onion as a rooting stimulant para sa ating cuttings propagation ng bougainvillea. At bago tayo magpatuloy and while pinapakita ko sa inyo yung update video ng aking bougainvillea and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matigang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Pumunta naman tayo sa next nating update, which is yung gumamit ako ng iba't ibang uri ng potting mix. Sa previous episode ko na ito, pinakita ko sa inyo yung mga potting mix na yon at siya namang pinakita ko ulit ngayon. Andyan ang pure coco peat, pure carbonized rice hull, loam soil, and yung combination ng lahat. So, alin ba sa mga potting mix na ito ang effective sa propagation ng bougainvillea cuttings? Then, let's find out. And after more than 2 weeks, ito na din sila ngayon. Similar sa special ingredient nating sibuyas, lahat ng cuttings ay wala namang nalanta, wala namang nabulok, at wala ding namatay. Solid silang 8 at sobrang green at fresh pa ng mga dahon sa loob. Tanda ito na buhay na nga yung mga cuttings. And as usual, ang dami ding moist sa loob. And by the way guys, ang ginamit ko palang mga cuttings dito ay mostly mga talbos. Dahil it is proven na mas maganda nga itanim ang mga talbos through the ICU method. And I have a video kung saan nagpropagate ako ng purong talbos lamang and we found out na sobrang effective ng mga ito. Mas mabilis silang maglabas ng mga ugat. And dito naman sa case ng iba't ibang uri ng potting mix, alin ba ang mas effective? And based sa result ng experiment natin, lahat naman ay maganda dahil naglabas naman ng ugat yung mga cuttings natin maliban na lamang yung loam soil na gamit. Sa 2 plastic cups, isa doon ay hindi naglabas pa ng ugat. Pero yung isa naman ay naglabas na ng ugat, though fresh pa naman yung cutting na wala pang ugat. And siguro, it needs more time pa para maglabas ng mga ugat kasi mukhang buhay naman yung cutting na yon dahil yun nga green pa at hindi pa nabubulok. And actually guys, hindi ako gumagamit ng pure coco peat at pure na carbonized rice hull sa pagpropagate ko ng bougainvillea cuttings. Yung combination talaga ng dalawa yung ginagamit ko. Yung pinaka-reason ko is ang mahal naman if puro pure ang gagamitin ko. And hindi carry ng budget. So ginagamit ko lang sila to add sa potting mix. At saka may purpose din naman sila. Like yung coco peat, it will retain yung moist and magaan lang siya. At ganun din si carbonized rice hull. And down to our last update, which is yung plastic with dome.
Now lang ako nakapag-update dahil nakafocus ako sa mga walang butas na mga plastic cups and dahil mas nagustuhan ko yon. Itong si Dome, maganda naman siya dahil pinadali niya yung life natin in terms of propagation kasi mabilis lang ilagay yung dome at may pasingawan na din na kasama. And ang downside lang nitong nabili ko is maliit, which means hindi ganun kahaba yung pwedeng ilagay sa loob. But if you ask me in terms of effectivity, yes, it is effective naman dahil kita nyo naman na buhay naman yung mga cuttings sa loob. And naglabas naman sila ng mga sanga and hindi naman sila namatay. Now, kahit na matagal silang nasa dome, and isasabay ko na ding pasingawan sila dahil ayun na nga, ang tagal na din nila sa loob at kailangan na rin nilang kumawala sa kanilang pagkaka-prison. Charot! So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!